Magandang umaga, narito na ang BTV Balita Ngayon. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog na sumiklab sa isang commercial area sa Pedro Hill Avenue, Paco, Maynila kagabi. Ay, Diyos ko. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 8 ng gabi at itinaas sa ikalimang alarma ng 8:37 p.m. kung saan nasa 20 fire trucks ang rumisponde. Nakontrol naman ang sunog ng 10:27 at idineklarang fire out pasado alauna ng madaling araw. Nadamay rin sa sunog ang bahagi ng katabing Paco Catholic School. Dalawa ang napaulat na nagtamo ng minor injuries. Patuloy ang investigasyon ng Fire Bureau sa pinagmulan ng sunog. Samantala, nasunog din ang ginagawang bahagi ng Philippine General Hospital pasado alas 11 kagabi. Ayon sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa isang storage room na sumasailalim sa renovation. Malapit lang ito sa emergency room kaya agad na inilikas ang mahigit 100 pasyente roon. Wala namang naiulat na nasugatan sa sunog na tumagal lang ng 20 minuto. Hindi inaasahan na magkakaroon ng blackout o load dropping sa mga susunod na araw, ayon sa Department of Energy. Ayon kay ASEC, Mario Barasiga ng DOE, sa ngayon, yellow alert status na lang ang nakataas. Ibig sabihin, sapat ang supply ng kuryente para tugunan ang pangangailangan, bagamat kulang ang contingency reserve power. Dagdag pa niya, hinihintay na lang na makabalik sa operasyon ang Pagbilao Unit 1 ngayong araw at bukas na makakapag-produce ng mahigit 760 megawatts na sobra na sa demand. May nakahanda na rin silang contingency measures pagdating ng panahong naabot na ang peak ng pangangailangan sa kuryente, lalo na ngayong matindi ang tag-init. Una, kung magkakaroon po tayo ng rotational brownout, ang sagot po natin dyan ay yung mga interruptible load program po natin kung saan po yung malalaking establishmento at industrial facilities ay nagdi-deload po o nagbabawas sila ng paggamit ng kuryente. Pangalawa po, ina-identify po natin yung mga vital facilities na kung sakali po na magkakaroon nga tayo ng mga brownouts, ang poprotektahan po natin ay yung ating mga vital facilities. Sila po yung pinakahuling dapat magkaroon ng outages. Ito po ay yung mga hospital, medical centers, at saka mga public offices po na nagdi-deliver ng services sa ating publiko. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!